Ilang taon na nga ba itong aking solar setup at bakit dalawang charge controller ang gamit ko sa isang battery? Totally, tatlo pa nga yan yung pa nasa likod. Bakit nga ba dalawa ang charge controller ko? Ganito kasi yan eh. Panoorin mo hanggang dulo para magka-idea ka. Tara! Good morning mga ka-DIY, mga kapwa ko beginners dyan. So marami pa rin sa akin ang nagtatanong, so ginawang ko na lang ng video about sa aking solar setup, kung ilan years na daw ito aking solar setup. So bali itong solar setup ko mga ka-DIY, simula lead acid pa lang yung aking gamit na battery, ay 4 years na po itong setup ko. So yung aking lead acid na battery, bali tumagal lang po siya ng 1 year. Yung dalawa kong lead acid na battery, yung 12 volt system pa dati yung aking setup na to. So hindi siya umobra, kuha nang yung aming mga load dito sa bahay, tatlong TV, isang 43 inches, dalawang 21 inches, isang pang kwarto, ayan, at saka yun sa pang video okay namin mga master, ayan, nakita nyo ba, ayan, ito. Tapos may 60 watts pa kami na refrigerator. So bali yung aking battery noon ay 200 EH 12 volts. So hindi siya tumagal kahit maintain ko naman yung kanyang paggamit, hanggang 50% DOD lang ako. So hindi pa rin siya tumagal. Siyempre dahil alam nyo naman, bihira lang naman dito sa Pilipinas ang brand yung battery na lead acid, kaya hindi natin totally makukuha yung 100% nya na 50% DOD, kasi nga karamihan ay use na. So ayun, hanggang sa nag-upgrade ako, nag-ipon ako paunti-unti ng battery. Unti-unti ko lang to binili. 20 pieces, sunod 20 pieces uli. Tapos medyo nagka-budget 40 pieces. Hanggang sa nag-upgrade ako 24 volts. So yung dati kong gamit na inverter ay yung Isnadi 12 volts. So okay naman, wala naman siya nagiging problema. Balis may nag-swap lang sa akin, sinap lang tong 24 volts na nabili niya kasi nagkamali yung may-ari nito na pagbili, kaya sinap sa akin 12 volts na Isnadi. So ayun, nagkaroon ako ng 24 volts na SNAT inverter. So ayun, nag-upgrade ako ng battery, bali 110 EH 24 volts 8 series, 160 pieces na 32,700, 5.5 po ang bawat capacity nito, bawat cells. So hanggang ngayon 3 years na siya mga ka-DIY. Shoutout nga pala sa Ryzen, yung dyan po ako bumibili, yun po ang aking supplier. So hanggang ngayon makunat pa rin, 3 years na po siya at wala pa naman naging problema. At syempre dahil sa kompleto, mayroong ayan, active balancer, 100 amps, 5 ampere, tapos mayroon tayong BMS na ordinary lang naman siya, 100 ampere. Pero bilib ako sa BMS na to mga ka-DIY kasi kahit minsan hindi ito natulog mga ka-DIY, itong BMS ko na to, kahit ito'y nalubat minsan. Totally hindi naman siya nalubat kasi mayroon naman tayong maintain dito na hanggang 80% DOD lang ang aking paggamit dito. So hindi pa rin ako nakaranas sa BMS na to na matulog. Okay naman siya. So ayan, aking buong setup. So dalawa, sa mga nalilito pa rin na mga baguhan, ayan, sa mga nalilito kung bakit dalawa aking charge controller, sa totoo nga tatlo pa nga yan eh. Ayan, pakita ko lang mga master. Ayan, tatlo pa nga yan eh mga master, oh.
Ito, para sa 12 volts ko, ang gamit ko naman battery dyan ay 18650. Para po yan sa mga 12 volts ko na ilaw, wifi. Yan, bali 5 ilaw po yan. Tapos wifi, mayroon po tayong DC pan doon sa loob sa kwarto namin. At ito naman kaya dalawa ito sa mga actually mayroon na akong video nito kung bakit dalawa ito So hindi pa rin maiwasan na may mga baguhan na nanonood sa mga video ko, kaya nagtatanong sila kung bakit dalawa daw yung aking controller. So mayroon po kasi akong dalawang klaseng magkaiba ang wattage na solar panel. Bali mga ka-DIY, mayroon po itong naka-connect dito na dalawang 370 watts na solar panel. Tapos dito naman sa aking 40 ampere ay apat po na 100 watts na solar panel. Bali ang connection naman niya dito ay 2 parallel 2 series. So dito naman po yung dalawang 370 watts ko naka-parallel lang po. So ito po ay 70 ampere na pangpusan. So bali ang i-charge lang po nila ay isang battery lang po. Ayan po. Yan. Medyo malabong camera natin mga ka-DIY, pasensya na kayo. Mumurahin cellphone lang kasi itong gamit ko. Hindi pa kasi tayo nagkakaroon ng budget para bumili ng magandang camera. So pagdating dito naman, may kanya-kanya po silang safety breaker. Ayan. May kanya-kanya ding safety breaker yan. Ayan, may safety breaker ito, may safety breaker ito. Bukod-bukod silang safety breaker, pero isang battery lang po ang kanilang binabagsakan. Ayan. So dito naman sa aking inverter, ayan, 1 kilowatt lang po ito, 24 volts. So sapat lang po sa aming mga appliances. So pagka may budget tayo, update ko kayo, mag-upgrade tayo ng 3 kilowatts or kahit 2 kilowatts para magkaroon man tayo time na mag-upgrade din dito. Basta abangan nyo, iba ang magiging hitsura nito nang install ko nitong battery na to, para mabilis siyang baklasin pagka mayroong problema. Pero totally ngayon, simula nung nabili ko to, hindi pa ako nagkaroon ng problema dito sa mga battery ko na to. Chinik ko yan simula nung nagpalit ako ng ng pure copper na tabbing wire, kasi dati ang gamit ko ay hindi pure copper, kinakalawang. So simula nung nagpalit ng tabbing wire na pure copper, chinik ko siya isa-isa, balance lahat, wala kahit isang battery na bumaba ang kanyang voltage na makikita ka man lang na nagkaroon ng problema. Lahat po sila balance, lahat pa rin sa 3 years na. So bilib ako sa battery ito. So ganun pa man, depende lang po yan sa nagamit, yung kung marunong kang mag-maintain sa iyong battery. Hindi mo nilalaspag ang paggamit ng iyong battery. Basta lang, monitor mo lang palagi para hindi madaling masira ang iyong battery. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood mga master. Thank you. At wag po natin kalimutan i-share ang ating mga video at i-like para po doon sa mga bago na hindi pa marunong mag-DIY, para magkaroon naman po sila ng idea pagdating sa mga ganitong DIY solar setup. So yan mga master, maraming salamat po uli. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa aking YouTube channel, Sitio Balok Biners. At syempre sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, viewers, maraming salamat sa inyong suporta, na nandyan pa rin kayo, hindi kayo naging iwan. At abang lang po tayo pagka mayroon tayong budget. Babaguhin natin ang forma ng battery ko para madali siyang ma-check at madali siyang baklasin. Basta abang-abang lang kayo, dahil may gagawin ako dyan na magkakaroon din kayo ng idea. So paano? Hanggang sa muli. Thank you muli sa inyong solid na suporta dyan. Sa
sa mga nag-send na sa akin ng star, maraming salamat sa inyong biyayang ibinibigay sa akin. Malaki man yan o maliit, malaking tulong na po yan para sa amin. So hanggang sa muli mga ka-DIY, God bless po sa inyong lahat. Babu!